Alam nyo ba na maaaring manahan sa katawang lupa ng isang tao ang isang lalang na galing sa kalikasan o mga lalang sa espiritual na kung tawagin natin ay engkanto, laman lupa o diwata. Ganito kasi ang nangyari. 1993, Camarines Norte. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Pinasok ni Ayong noon ang bakuran ng mga aswang. Dahil sa sabi ng kanyang gabay na diwata, ay ang pamilyang yun ang salarin sa pagkawala ng ipinagbubuntis ng kanyang asawa, na siyang unang anak sana ni Ayong. Ngunit dahil sa alitan sa trabaho, ay ginantihan siya sa pinakamasakit na paraan. Kaya nga't sa mga sandaling ito, gabi, sa pagpasok ni Ayong sa bakuran ng pamilya ng mga aswang, habang nakataas noon ang bakod nito sa katawan, dahil sa mga orasyon na nalalaman niya o kanyang karunungan na lihim. Kung di nyo kasi na itatanong, ang pamilya niya ang pinakamabagsik na mambabarang sa baryo nila. Kinatatakutan ang ina at lola noon ni Ayong sa kanilang lugar. Ngunit dito sa kwento ay ibang lugar na to. Kaya di kilala si Ayong na meron siyang itinatago rin na kaliwang karunungan na namanan niya rin sa kanyang angkan. At sa gabi na to ay gagamitin niya yon sa pamilyang kumuha ng buhay ng kanyang anak na nasa sinapupunan pa lang ng kanyang asawa, at pati na rin ang pagkamatay ng kanyang asawa. Mga peste! Mga peste kayong mga aswang! Lumabas kayo! Harapin niyo ako! Pag-aamok ni Ayong noon sa nag-iisang bahay sa gitna ng isang malawak na talahiban o bukid. Talagang dinayo yun ni Ayong dahil gusto niyang ubusin ang pamilya na yun sa pamamagitan ng pagpatay sa mga ito, gamit lamang ang mga insekto na nooy nakapalibot na sa buong bakuran na yun. Ngunit ang mga insektong to ay hindi mo makikita sa normal na paningin lamang, sapagkat ang mga insektong to ay makikita lamang ng mga lalang na mayroon ding karunungan na kagaya ni Ayong. Itong mga insekto na to ang ginagamit ni Ayong sa pambabarang o paglaban. Ngunit matagal-tagal na niyang hindi ito ginagawa o ginagamit dahil nga sa pagbabagong buhay nito mula nung nagkatrabaho siya at nakilala niya ang kanyang asawa. Ngunit sa paghahamon ni Ayong ay siya namang ikinatahimik ng paligid pa rin. Parang walang tao sa bahay na yon. Pero alam ni Ayong na nandoon ang mga nilalang na pakay niya sa loob ng bahay na nasa harapan niya. Nang maya-maya pa, habang pinagmamasira ni Ayong ang paligid at ang magiging reaksyon ng mga lalang na kanyang hinahamon, bigla na lang bumukas noon ang pintuan. Pero kung titignan mo, parang wala namang tao o lalang na lumabas o nagbukas noon para sa atin. Ngunit para kay Ayong, nakita niya ang dalawang maiitim na nilalang na binabalot ng itim na buhok sa katawan na lumabas. Hindi mo nga lang yun mapapansin dahil akmang-akma ito sa kulay ng kadiliman ng gabi. Yung tipong parang hunyango sa pagbabalat kayo sa kapaligiran. Ganun. Kung normal na tao ka, ay hindi mo talaga yon mapapansin sa unang tingin. Bilang ni Ayong ang lumabas, dalawang lalang ng kadiliman ang nakita ni Ayong. Mga ilang dipa lang yon mula sa kanyang kinatatayuan, pero di natitinag si Ayong sa mga to. Partida, niwala man lang armas si Ayong. Hindi takot si Ayong sa mga nilalang na gano'n dahil lingid sa kaalaman ng mga ito. Sa pinanggalingang lugar ni Ayong ay maski ang mga pamilya ng aswang ay takot sa pamilya nila. At ang ipinagtataka lang ni Ayong, mukhang hindi alam ng mga aswang na ito
na nakikita niya ang mga yun. Dahil dahan-dahan na gumagapang ang mga ito papalapit sa kanya. Akala siguro ng mga ito ay ordinaryong tao lamang si Ayong. Dahilan na hindi sila nakikita nito. Mga tanga, mga ignorante. Hindi nyo kilalang binabangga nyo. Salita ni Ayong sa kanyang isipan habang pinagmamasdan niya ang mga ito na papalapit sa kanya. Sa paglalarawan natin sa mga aswang, kita ni Ayong ang mga dila nito na nakalawit mula sa kanilang bunganga. Pero kulay itim din yon na papatulis. Tapos ay nakausli paharap ang kanilang mga bibig dahil sa halos buswal na mga gilagid ng mga ito sa mga nakalabas nilang pangil. At punong-puno ang pangangatawan ng mga ito ng buhok na itim. Tapos ay pag sila ay lumakad ay papagapang, nagamit pati ang kamay. Alam mo yung parang unggoy. Ganon kung lumakad ang mga ito sa lupa. Mas angat nga lang ang mga ulo ng mga ito dahil sa mas mahaba ang kanilang mga kamay. At habang papalapit na nga ng papalapit ang mga ito kay Ayong, biglang sinugat niya ang kanyang daliri sa pamamagitan lamang ng tulos ng talahib o yung pinakakahoy nito na kinuha niya lang kanina sa daan bago siya nag-amok sa bahay na yon. At habang ginagawa yun ni Ayong, ay bubulong-bulong ito ng mga salita sa kanyang bibig na bahagya-bahagya lamang ang pagbuka nito, kasabay noon ang pagpatak ng dugo niya sa lupa na para nga niyang sinadya. Pagkatapos ay bigla na lang sa dalawang nilalang o mga aswang na sasalakay sana sa kanya ay nangisay na lang ang mga ito na parang mga manok. Iinat-inat na sila. Iinat-inat ang mga yon na waring di alam kung ano ang hahawakan nilang masakit sa katawan nila. Patuloy pa rin naman noon sa pag-uusal itong si Ayong habang tinitignan niya na nangingisay ang mga aswang sa kanyang harapan. Simple lang ang pag-uusal noon ni Ayong. Ngunit kung nasa harapan ka mismo ni Ayong, ay mababanaag mo sa kanyang mga mata ang galit at puot o panggigigil niya sa pagpatay sa mga aswang na yun. Hanggang halos 2 minuto lamang ay lumabas na ang pulang likido sa mga mata ng aswang. Dugo lumabas sa mata, sa ilong at sa tenga ang dugo ng mga yun na parang nasira ang buong sistema ng loob ng kanilang katawan hanggang sa bumulwak na lamang ang dugo sa bunganga ng mga ito. Alam mo yung asong nasagasahan, parang ganoon ang itsura ng mga ito dahil sa nakalaylay sa lupa ang kanilang patulis na dila. At kahit buo pa ang kanilang katawan kung titignan sa labas, ay malalaman mong parang lamog-lamog na ito sa loob kung titignan mo ng maigi. Lingid sa kaalaman ng mga aswang na yun na ginamitan sila ng mga insektong espiritual ni Ayong kasama ang gabay nitong diwata ng Mambabarang. Kinain at sinira ng mga insektong yun ang laman loob ng 2 aswang na nasa harap niya. Pagkatapos nun ay linapitan pa ito ni Ayong at yung mga mukha nito ay parang bumalik sa pagiging normal na tao. Sa pagkakakita niya, sinipa pa ng bahagya ni Ayong ang isa dito. Kulang pa yan sa ginawa niyo sa mag-ina ko. Sambit niya. Nasaan kayo yung tarantadong yon? Bulong niya pa sa kanyang sarili. Kaya nga't nang gabing ito ay pinasok pa ni Ayong ang bahay ng mga aswang na napas lang niya dahil meron pa siyang hinahanap.
At kung sino pa talaga ang pinakamay atraso sa kanya ay ang hindi niya nakita nung gabing ito. Sa makatuwid, nang hindi mahanap ni Ayong ang lalaki na nagngangalang Saldo, ay nagpasya na siyang umuwi at hanapin na lang yun sa susunod na araw. Nasa daan na noon si Ayong na naglalakad nang biglang may sumunggab mula sa kanyang likuran na dalawang lalaki. Malalaki ang pangangatawan ng mga yun at mas malaki rin sa kanya. Sino kayo? Sino kayo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Hindi makita ni Ayong pagmumuka ng dalawang yun dahil nasa likod niya ang mga ito at iniiwas ang kanyang ulo para makita niya ang mga ito. Alam niyang normal na tao lang naman ang mga ito. Pero habang nanlalaban si Ayong sa mga ito, "Sino ba kayo? Sino kayo? Ano kaya?" Di natuloy na bigkas ni Ayong dahil sa may sumaksak sa tagiliran nito ng patalim o isang kutsilyo. At nang tignan niya ito, yun ay walang iba kundi si Saldo. Kasama nito yung dalawang lalaki na humawak sa kanya. Saldo? Salita ni Ayong na abot hininga na nga lang ay di pa natuloy dahil sa pagbaon palalo ni Saldo ng kutsilyo nito sa kanyang tagiliran. Minuto lang ay natumba na si Ayong. Naghihinalo na ito. At iniwan na siya noon ng 3 nanambang sa kanya. At sa mga sandali na yon, habang nakalapat ang kanang pisngi ni Ayong sa lupa at may dugo pa sa kanyang bibig, parang nag-uusal siya noon. "Diba? Bulong niya na di mo maintindihan sa paghahabol na nga nito ng paghinga. Sabay laid pa niya ng kanyang kamay sa lupa na siyang pinanghawak niya ng kanyang saksak sa katawan kaninang natumba siya. Para bang ipinupunas noon ni Ayong ang kanyang dugo sa lupa hanggang sa lagot ng kanyang paghinga. Ano mga kabagis? Kaya pa? Kung kaya pa, tuloy natin ang kwento. Namatay si Ayong ng gabiring iyon dahil may nakalaban nga itong isang pamilya ng aswang sa bayan na kanyang tinitirahan sa kasalukuyan ng kwento. Napadpad lang doon si Ayong. Doon kasi siya nakapag-asawa. Pero tubong sikihor itong si Ayong. Doon siya lumaki. At kung tutuusin, kamakailan lang itong nanirahan sa Camarines Norte. Dahil doon niya nga nakilala ang kanyang napangasawa. Nag-umpisa kasi ito nung nangangailangan ng tao ang kapatid ng pinagtatrabahuan niyang injinyera na isang kontraktor sa construction. May project noon ang kapatid ng amo niya sa Camarines Norte. Kinulang sila ng tao. Masun naman si Ayong o skilled na. Kaya kinuha siya. At sa construction site na ito ay nakilala niya si Kalot, palayaw ng kanyang asawa, na helper o tagahugas ng pinggan sa kinakainan nilang karinderya. At doon ay nag-umpisang nagkamabutihan ang dalawa. Kada linggo noon, pag day off ni Ayong, pumapasyal siya sa bahay nila Kalot. Parang akyat ligaw na rin, ganon. Hanggang sa nabuntis na ni Ayong itong si Kalot.
Nagpakasal sila noon sa West. Gawa ng 31 anyos na noon si Ayong, di na niya kailangan ng parental consent sa mga magulang niya upang magpakasal. Sinarili lang ni Ayong ang kasal niya. Niwala ngang alam yung mga magulang niya sa Siquijor. At doon nga ay namuhay na sila ng tahimik. Nanirahan noon sina Ayong sa bahay nila Kalot. Ngunit ilang buwan din lang ay namatay ang ina ni Kalot. Dahil matanda na ito. Matagal na ring patay ang ama ni Kalot. Nag-iisang anak lang ang napangasawa ni Ayong. Kaya siya rin lang ang nagmana ng bahay at lupa na napundar ng kanyang mga magulang. Na di naman kalakihan. At yung bahay ay kalahating hollow blocks at birao lang naman. Yung tipikal na bahay probinsya. Maayos nga ang pamumuhay ng mag-asawa ng mga ilang buwan. At nung matapos ang kontrata ni Ayong sa kontraktor na nagdala sa kanya sa Camarines Norte, di na siya umuwi. Dahil magkakapamilya na nga siya. Paminsan-minsan ay nagkakaroon naman siya ng trabaho. Construction din. Pag may mga nagpapagawa ng bahay sa mga karatig na baryo nila Kalot. At kung wala naman siyang tanggap na trabaho, ay inaasikaso niya ang maliit na lupain na naiwan naman ng mga magulang ni Kalot. Ibig sabihin, nasa mabuti nga silang kalagayan. Pero hanggang sa isang araw, nang nagkaroon ng tanggap na trabaho itong si Ayong, magtatayo daw sila ng bungalow. Kinuha siya dahil maganda naman ang usap-usapan tungkol sa mga trinatrabaho niyang mga bahay. Kaya na rin niyang mag-estimate noon ng isang project. Ibig sabihin, para nang foreman noon si Ayong. Pero nagmamason pa rin siya, syempre. At sa paghahanap niya noon ng mga tao upang makasama niya sa paggawa ng bahay dito, dahil nga dayo lang siya, dito ay nakilala niya si Tiryong at si Kalbo na nakatrabaho niya na rin minsan sa isang bahay. Malapit din lang sa kanila. Na siya namang nagpakilala kay Saldo sa kanya bilang labor nila. Matanda na si Saldo kumpara kay Ayong. 40 anyos na ito. Pero wala namang masyadong experience sa construction. Kaya labor lang naman ang pinapasukan nito. Alam nyo na, yung hawak mo ay pala. Paghahalo ng simento at buhangin ang trabaho niya. Nung nakumpleto na ni Ayong ang mga kasama niya sa paggawa ng bahay, ay nag-umpisa na nga ang proyekto nila. Maayos pa naman nung una. Kada Sabado pa nga ay napapainom silang magkakasama. Pero sa mga sandaling yun ay nagkakaroon na pala ng sama ng loob ang ilan sa mga ito. At dahil lang yun sa paminsan-minsang pag-uutos ni Ayong sa mga ito. Dahil siya nga ang parang pinaka-foreman ng bahay na tinatayo nila. Na normal lang naman talaga sa trabahong ganito. At ang higit na sumasamano ng loob sa kanya ay itong si Saldo. Ramdam no ni Ayong ang parang pagkamainitin ng ulo nitong si Saldo. At alam niyang may lihim si Saldo sa katauhan nito. Pero hinahayaan lang naman yun ni Ayong at pinakikisamahan pa rin niya ang mga ito. Dahil para sa kanya, trabaho lang, walang personalan. Naapakan lang siguro yung pride ni Saldo o yung ego niya. Kasi nga, mas matanda siya pero utusan lang siya ni Ayong. Alam ni Ayong ito, pero ganun talaga sa trabaho. Hanggang sa isang araw sa trabaho, nagkasagutan na nga si Ayong at si Saldo. Utos ka naman ng utos! Ba't di mo na lang gawin? Kaya mo naman eh! Balagbag na tura ni Saldo kay Ayong. Pre, ano ka ba? Nakita mo naman na nandito ako sa taas eh. Alangan naman na bababa pa ako para kunin yung kahoy na yon. Tugon naman ni Ayong. Kaya nga nandyan ka para may taga-abot, di ba? Dagdag pa niya. Leche! Masyado kang pa-importante ah! Bakit? Sino ka ba? Para utos-utusan kami. Ipasahuran ka rin lang dito ng may-ari ng bahay ah. Gaya namin! Sagot ulit ni Saldo. Aba, kung ganyan ang prinsipyo mo Saldo, huwag kang pumasok sa ganitong trabaho. Sagot ni Ayong. Oh!
Ayoko ng trabaho na to. Ang maging utusan mo. Kaya alis na ako. Pero di pa tayo tapos, Ayong. Galit na wika ni Saldo, sabay alis na nito. Napatingin lang naman noon si Kalbo at Tiryong. Tahimik lang sila. Hanggang sa lumipas ang araw na yon. Pero kinaumagahan ay di na rin pumasok si Kalbo at Tiryong, na para bang binoboykot nila ang trabaho. Kalmado lang naman noon si Ayong at nagtatrabaho pa rin kasama ang iba pa. Di lang naman kasi yung tatlo ang kasama niyang nagtatrabaho dito. May 4 pa namang natitira bukod kay Ayong. Hindi nakiusap noon si Ayong sa mga yon at hindi rin niya pinansin ang pag-alis ng mga ito. Sinabihan niya lang yung may-ari dahil simple lang naman ang rason ni Ayong. Bakit? Sino ang nawalan ng trabaho? Di sila. Pero nang 1 linggo na ang lumipas, bigla na lang dumating si Kalbo, Tiryong at Saldo sa construction site at nakikiusap na sana ay makabalik sila sa trabaho. At humihingi sila ng dispensa sa nagawa nila. Wala namang pagdadalawang isip na kinuha ulit ni Ayong ang mga ito. Kinahapunan pa nga ay inaya pa niya ang mga yon na mag-inuman sa kanilang tahanan. Pero di alam ni Ayong na ang tatlong to ay mapanlinlang na tao. Lingid sa kaisipan noon ni Ayong na may binabalak na masama ang mga ito sa kanya. At kaya bumalik ang mga ito upang tignan pala kung papaano nila magagantihan si Ayong. Kung tutuusin, wala naman talagang kasalanan si Ayong sa kanila. Tignan mo nga naman, sa totoong buhay ay nangyayari naman talaga ito. Minsan kung sino pa ang tinulungan mo o ipinasok mo sa trabaho ay siya pa ang magiging anay na sisira sa'yo o magiging traitor. Nang habang nagiinuman sila, naghahanda nun si Ayong ng mapupulutan. Nakita ni Saldo na buntis ang asawa ni Ayong. Napangisi nun si Saldo na parang may naiisip ito na di maganda. Nagkatingin-tinginan lang naman noon si Kalbo at Tiryong. Pero lumipas ang gabing yun ng inuman ng 4 at napag-usapan nilang sa Lunes ay papasok na ulit ang tatlo. Nangyari nga yun. Pero nung araw ng Lunes ay inaya ni Kalbo si Ayong sa kanila upang uminom din pagkatapos ng trabaho dahil sa kaarawan daw ng kanyang panganay. Bagay na sinang-ayunan naman ni Tiryong at Saldo. Pumayag naman si Ayong. Pero anya, uuwi muna siya. Tapos ay pupunta na lang siya sa bahay nila Kalbo. Total ay kabaryo lang naman niya ito. Magpapaalam lang daw si Ayong sa kanyang asawa. Pero ang totoo ay hinabilin na rin ni Ayong ang asawa nito sa tiyahin din ni Kalot na samahan muna siya pansamantala sa bahay dahil buntis nga ito. Hanggang sa makauwi si Ayong at makikisama lang daw si Ayong sa mga katrabaho niya. Total, malapit lang naman ang bahay nila Kalbo. Bibilisan lang daw ni Ayong kasi nga ayaw niyang naiiwan ang asawa niya, lalo na paggabi. Kaya pinasamahan pa nga niya ito sa tita niya. Nang makarating na nga si Ayong sa inuman, halos nandun na lahat ng mga kasama niya sa trabaho. Nag-iinuman na. "Oh, pre! Halika na!" Ay ni Kalbo. At nung naupo si Ayong, pansin niyang may isang nawawala sa inuman. At yun ay si Saldo. Si Saldo pre, ba't ala?" Tanong pa ni Ayong. "Hayaan mo yun. Darating din siguro yun mamaya." Tugon naman ni Tiryong. Kaya naman pinagkibit-balikat na lamang ito ni Ayong. Sa mga araw na to, ay hindi nga aktibo noon si Ayong sa karunungan nito sa barang. Kaya naman hindi pa ganoon katalas ang kanyang pakiramdam. Pero nang habang umiinom siya, parang may kumalabit sa kanya. Biglang nanayo ang buhok noon ni Ayong sa braso.
Dahil alam na niya yun, na parang bumabalik sa kanyang wisyo ang mga bagay-bagay tungkol sa kanyang karunungan. Ang pakiramdam na to ay ang pagbabalik sa kanya ng gabay ng mga mampaparang. Tumayo nun si Ayong at sinabing iihi lang siya sa mga kasamahan nito dahil nakakaramdam na nga siya ng panganib. Na di niya pa maipaliwanag noon dahil nga sa muli pa lang na pagpaparamdam sa kanya ng kanyang gabay na diwata. Unang naisip noon ni Ayong ang kanyang asawa, kaya naman di na siya nagpaalam sa inuman at tinalon yung mababang kawayan na bakod nila Kalbo. Sabay takbo nito pa uwi sa kanilang bahay at habang nananakbo siya, anong nangyari? Ano kayang nangyari? Sabi ni Inang, magpaparamdam ang gabay ko kung nasa panganib ako o ang isang kapamilya ko. Bulong-bulong pa niya sa kanyang sarili. Yung inang na tinatawag niya ay yung lola niya na mambabarang din. Nang malapit na ito sa kanilang bahay sa kanyang pananakbo, nagtaka siya dahil maraming tao noon ang kanyang nasipat sa kanilang bakuran na nag-umpukan. Kabado na noon si Ayong hanggang sa pagpasok niya sa kanilang bakuran. Tabi! Tabi! Tumabi kayo! Bigkas ni Ayong. Ngunit pagsampa niya sa harap ng kanilang bahay sa nakabukas na pintuan, nakita niya ang dugo sa sahig nila. Maraming dugo. At doon ay nakita niya sa papag ang tiyahin ni Kalot na umiiyak. Nakalong-kalong ang ulo ng asawa niya. Nakaigayon doon na halos naligo ng dugo ang buo nitong katawan. Lot? Lot? Chang? Anong nangyari? Bigkas niya napapaluhana, sabay hawak sa asawa niya na patay na. Lot! Lot! Sino may gawa nito? Sino may gawa nito? Lot! Lot, gumising ka! Lot! 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 Ilang beses na sigaw ni Ayong na parang pinagsakloban na siya ng langit at lupa dahil sakita niyang butas ang tiyan ng asawa niya. Lumipas ang araw, naiburol na nga ang asawa niya. Sa lamay ay pumunta ang ilan sa mga katrabaho niya. Pati yung nagpapagawa ng bahay sa kanya ay nakiramay din. Maliban na lang kay Kalbo, Teryong at Saldo. Nang mailibing na ang asawa nito, nagpaalam noon si Ayong sa pinagtatrabahuan niya na ipatuloy na lang sa iba ang trabaho niya dahil sa uuwi na raw muna ito ng Sikihor. Pumayag naman noon ang may-ari ng bahay. 2 buwan. 2 buwan na nawala noon si Ayong sa lugar ng yumao niyang asawa. Pero bumalik siya upang maghiganti ng personal sa nagplano ng ganoong karumaldumal na karahasan sa asawa at sa anak nito na nasa sinapupunan pa lamang. At dito na tayo babalik sa nangyari nga kanina sa umpisa ng kwento. Sa pagpahid-pahid ni Ayong ng dugo niya sa lupa bago ito namatay. Kinabukasan ay wala namang nakitang bangkay ni Ayong sa kalsada kung saan siya tinambangan ng 3 katao. Hanggang sa sumunod na gabi. Pare, nabalitaan mo ba? Wala daw nakitang bangkay ni Ayong salita ni Teryong na lasing. Magkaakbay pa sila noon ni Kalbo habang naglalakad sa daan sa baryo. Di maganda.
Walang ebidensya. Tugon naman ni Kalbo. Hindi naman yun yung ibig kong sabihin eh. Tugon ni Tiryong. Baka naman hindi napuruan ni Saldo yon at buhay pa. Tanga ka ba? Nakita mo ang natumba yun eh, na nag-aabol pa ng hininga. Tugon ulit ni Kalbo. Hoy, mga salot, mga walang konsyensya. Salita ng isang lalaki na nakasandal noon sa isang puno ng saging sa gilid ng daan. Nakasombrero yon ng hinabing dahon ng anahaw. Yung? Ikaw ba yan? Salita ni Kalbo. Yung? Ikaw ba yan, Yung? Bigkas naman ni Tiryong na para na silang nakakita ng multo ni Kalbo. Nang humakbang ng ilan si Ayong pasampa sa kalsada. Kayo pala nagplano ng lahat ng yun, ng gabi na yun, para dun sa aswang na kaibigan nyo. Hindi. Si Saldo lang na... Di na natuloy na salita ni Kalbo dahil sa binatuyo ng tigalpo ni Ayong. Nanakbo naman noon si Tiryong dahil ibang-iba na ang pakiramdam niya kay Ayong. Para bang nakakita sila ng isang demonyong kaluluwa sa katauhan ni Ayong. Pero pagtakbo ni Tiryong, biglang nadapa ito at pagbangon niya, di niya na naituloy ang pagtayo sa pagkakaluhod nito. Dahil bigla na lang lumitaw si Ayong sa harapan niya. Sabay sabi niya ng, Sinungaling kayo. Sabay buka niya ng bibig ni Tiryong. Pero hindi naman makakilos nun si Tiryong para makapanlaban. Dahil sa parang may puwersang nakahawak sa buo nitong katawan. Nung naibuka ni Ayong ang bunganga nito, ipinasok ni Ayong ang isang kamay nito sa bunganga ni Tiryong. Tunog niya. Sabay dinukot ni Ayong ang dila ni Tiryong. Naihiwalay yun sa bunganga niya. Sabay labas ng napakaraming insekto sa bunganga ni Tiryong. At kay Kalbo naman ay napahandusay na lamang ito sa kalsada na nangingisay. Sabay labas ng maraming insekto din na pinong-pino sa bunganga, sa tenga at sa lahat ng butas na ng kanyang katawan. Pagkatapos nun ay bigla na lang pagkawala ni Ayong sa kalsada. Pero hindi lumipas ang gabing yun na hindi nagkita si Ayong at Saldo sapagkat pagtakbo noon ni Saldo sa anyo nito bilang aswang sa talahiban malapit sa bahay nila dahil tinatakbuhan na niya si Ayong. Ngunit bigla siya nung napatigil nang mapansin niyang basta na lang dumudugo ang katawan nito. Bumalik noon sa pagiging tao si Saldo, pero nasa talahiban pa rin siya. Tahimik noon ang paligid. Nang naubo siya, ay may kasama ng dugo na lumabas sa kanyang bibig. Ano? Pagod ka na ba sa pagtakbo? Pagtingala ni Saldo sa kanyang pagkakaupo sa narinig niyang boses, ay nasa harapan na niya si Ayong. Yung! Parang awa mo na! Hindi ko naman alam na may tangad ka pala ng kaliwa! Patawarin mo ako! Huwag mo kong papatayin! Pagmamakaawa ni Saldo. Saldo, naisip mo na ba minsan kung anong pakiramdam ang mabutasan ng tiyan? Anong ibig na... Bago siya matapos magsalita, dumuwal na ng dugo nun si Saldo.
kasabay ng unti-unting paglobo ng tiyan ni Saldo. Yung! Anong Sa 1 minuto lamang ay pumutok na ang tiyan ni Saldo. At doon na rin naglabasan ang parang natipong mga insekto sa tiyan nito. Sa gabi nga na yun, ay nakamtan ni Ayong ang katarungang hinahangad nito para sa kanyang nawalang pamilya. Sandali mga kabagis, may isang katanungan pa na hindi natin nasasagot. Paano nga ba nabuhay si Ayong? Ganito, nung gabing nasaksak si Ayong, ay nagawa niyang tawagin ng diwata ng mambabarang o gabay nito. At yung pagpahid niya ng dugo sa lupa o pag-uusal ni Ayong ay isa yung sumpa o selyo upang magamit ng gabay ang katawang lupa nito. Sa makatuwid mga kabagis, hindi na si Ayong ang nakita natin sa huli, kundi ang diwata na gabay nito na nasa kanyang katauhan. Kaya nga't mula ng gabing yun, ay hindi na muling nagpakita si Ayong sa lugar na ito. Marami ang nagsasabi na umuwi na raw ito sa Siquijor. Pero sino ba ang nakakaalam kung patay na nga o buhay pa si Ayong dahil nga sa diwata ng mambabarang. Alright, yun mga kabagis ko, ang galing. Grabe. Parang nag-roller coaster tayo sa emosyon doon ah. Napaiyak pa ako. Pero nakakapanlumo mo naman talaga yung kwento ni Ayong sa nangyari sa kanya. So iiwan ko muna ang kwentong to sa inyo mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.